ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 4, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines. Headlines. Taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaambang ngayong linggo. Headlines. Bilang ng pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili na mahirap, bahagyang bumaba noong Hunyo. Listahan ng mga ospital na magpapatupad ng Zero Balance Building inilabas na ng DOA. Metro Manila Council o MMC aminadong magiging mahirap ang pagpapatupad ng total ban sa street parking. DPWH Secretary Manuel Bonoan bukas mag-leave of absence sakaling ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Department of Health nakatutok sa tumataas na kaso ng leptospirosis sa bansa. Sa atin namang Metro News, di Masalang Bridge sa Maynila, isa sa ilalim sa rehabilitasyon simula sa August 9. Sa ating Science and Technology News, DOH at UNICEF naglunsad ng application para sa digitalization ng immunization record sa Pilipinas. Sa atin namang Lifestyle News, sa prayer vigil para sa Jubilee of Youth sa Rome, Italy, dinagsa ng nasa 1 milyong kabataan. Sa ating music trivia, ngayong petsa nagsimula ang 24 na linggong pangunguna sa US album chart ng American singer-songwriter na si Prince. Ano ang music album na ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, Google, pinagbabayad ng danyos. Makaraang makuha ng hubad ang isang lalaki sa labas ng bahay nito sa street view ng Google Maps. Ang ating po oras, 6:40 na umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang nakaambas sa mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya po ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng tumaas ng 1 peso and 70 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Habang piso hanggang 1 peso and 20 centavos naman ang aumento sa kada litro ng diesel. Tataas rin ng 80 centavos hanggang piso ang kada litro ng kerosene. Kabilang po sa itinuturong dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay ang inaasahang magandang resulta ng tariff trade deal sa pagitan ng Estados Unidos at European Union at ang pangamba sa kakulangan ng supply ng langis bunsod naman ng sanksyon ni US President Donald Trump sa mga produktong langis mula Russia at Iran. 774 Balita Ngayon. Bahagyang bumaba sa 49% noong Hunyo mula sa naitalang 50% noong Abril ang bilang ng pamilyang Filipino na itinuturing ang kanilang sarili na mahirap sa second quarter ng taon. Sa survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS, nakasaad na nasa 13.7 milyong pamilya ang nagsabing sila ay mahirap, na mas mababa sa 14.1 milyon na naitala noong Abril. 10% naman ng pamilyang Pilipino ang nasa borderline ng pagiging mahirap at hindi mahirap, habang 41% ang nagsabing hindi sila mahirap. Sa naturang survey, naitala naman ang pinakamataas na self-rated poverty sa Mindanao na nasa 69%. Sinundan ito ng Visayas na may 60%, Balance Luzon na may 38% at Metro Manila na may 36%. Samantala, balita naman sa labas ng himpilan, Supreme Court ruling sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte malabong mabaliktad. Pagdedesisyon dito ng Senado, hindi na dapat patagalin. Detalye mula kay Conde Batak. Conde. Naniniwala si Senator Rodante Marcoleta na malabong mabaliktad pa ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ng senador sa itinakdang pagdedesisyon ng Senado sa August 6 patungkol sa naging ruling ng Supreme Court sa impeachment case.
Iginit ni Marcoleta na bakit pa patatagalin ang pagtalakay sa naging desisyon ng Korte Suprema. Sinabi ng senador na sa tagal niyang litigation lawyer kapag ang tono ng desisyon ng Supreme Court at sinabi pa nitong immediately executory, ibig sabihin lamang nito ay sinasara ng Korte Suprema ang lahat ng pintuan para makagawa pa ng motion for reconsideration. Dagdag ni Marcoleta, kung ang isang individual ay practicing lawyer, batid na nito na hindi lang pinto kundi pati bintana ay sarado para makaapela pa na baliktarin ang naunang desisyon. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita, PhilConsa umalma sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang report ni Gina Mape. Gina. Labis na nababahala ang Philippine Constitution Association of PhilConsa sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Vice President Sara Duterte at Atty. Israelito Torreon kontra sa Kamara. Sa inilabas na pahayag ng PhilConsa na nilagdaan ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Punong Mapanganib ang naging hakbang ng Supreme Court na mistulang sumausaw sa eksklusibong kapangyarihan ng Kamara sa proseso ng impeachment. Iginiit ng PhilConsa na ang bagong 7 panuntunang ipinataw ng Supreme Court sa House of Representatives ay salungat sa saligang batas lalo na sa probisyon na nagtatakda na ang Kamara lamang ang may kapangyarihang magpasimula ng impeachment. Binatikos ng PhilConsa ang kakulangan ng sapat at malinaw na batayan sa mga findings of fact ng desisyon at ang paggamit ng mga ulat na hindi dumaan sa formal na proseso ng ebidensya. Iginiit ng PhilConsa na ang Korte Suprema ay hindi trier of facts, kundi ang maging interpreter ng batas sa mga kasong dumaan na sa mga korte at sa Court of Appeals. Babala ng PhilConsa ang pagpasok ng hudikatura sa tinatawag na political ticket o mga usaping dapat ay eksklusibo sa lehislatura ay maaaring magdulot ng pagyurak sa balanse ng kapangyarihan sa pamahalaan. Payo ng PhilConsa sa kataas-taasong hukuman, muling pag-aralan ang legalidad ng mga bagong alituntunin nito upang maiwasan ang paglabag sa prinsipyo ng checks and balances at mapanatili ang soberenya ng taong bayan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, inilabas na po ng Department of Health ang listahan ng mga ospital sa bansa na magpapatupad ng Zero Balance Billing Policy. Kabilang po sa mga ospital na may Zero Balance Billing ay ang Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, at Philippine Children's Medical Center na pawang mga government-owned and controlled corporations o GOCC. Makikita po sa official social media page ng DOH ang kumpletong listahan ng mga ospital na magpapatupad ng Zero Balance Billing. Ayon po kay Health Secretary Ted Herbosa, kailangang ma-admit sa ward o basic accommodation ng pasyente para sagot na ng PhilHealth ang bayarin nito. Inihiyag din po ng PhilHealth na wala ng interview o iba pang dokumento na hihingiin sa mga pasyente. Dahil alinsunod sa Universal Healthcare Law, lahat ng mga Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth. 774 Balita Ngayon. Samantala sa ibang balita, aminado si Metro Manila Council o MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora na magiging mahirap ang pagpapatupad ng total ban sa street parking sa Metro Manila. Ayon kay Zamora, kung maging sa inner road o sa mga inner road at tertiary road na hindi naman masyadong dinadaanan ng mga sasakyan ay pagbabawalan din ng street parking ay wala namang paparadahan ang mga sasakyan. Inihiyag pa ni Zamora na marami ang kailangang ikonsidera bago ipatupad ang total ban dahil iba-iba ang sitwasyon sa bawat lungsod. Sinabi pa ni Zamora na inatasan na ang mga alkalde sa Metro Manila sa pag-aaral ng mga lansangan o pag-aralan ang mga lansangan sa kani-kanilang nasasakupan upang matukoy kung anong scheme ang maaaring ipatupad. Inihayag ito ni Zamora sa gitna ng pagkonsidera ng DILG at MMDA sa pagpapatupad ng no parking scheme sa lahat ng local government units sa Metro Manila. Samantala, mga military equipment at missile mula sa India parating na sa bansa. Narito ang report ni Angel Garcia. Angel.
Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines at Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na bibili pa ang bansa ng karagdagang kagamitan at weapon system mula sa India. Ayon kay Browner, bukod sa dekalidad ang mga produkto mula sa India, mas abot kaya rin naman ito kumpara sa mga gamit mula sa ibang mga bansa. Hindi naman na idinetalye pa ni Browner kung ano mga kagamitan ang binili dahil na rin sa isyong pangseguridad. Ngunit kinumpirma nitong darating sa mga susunod na taon ang 2 sets ng BrahMos cruise missile. Matatanda ang nilagdaan ni dating Defense Secretary Delfino Renzana at BrahMos Aerospace Director General Atul Dinkar Rain ang kontrata para sa 3 battery ng BrahMos cruise missiles na nagkakahalaga ng 18.9 billion pesos noong January 2022. Karaniwang binubuo ang isang missile battery ng 3 hanggang 6 na launchers kasama ang monitoring, tracking system at support vehicle. Na-deliver ang unang batch noong April ng nakalipas sa taon, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin opisyal na update mula sa Department of National Defense o AFP tungkol sa estado nito. Samantala, nasa India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang sa August 8 para sa kanyang state visit. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa report, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala bukas sa Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan na mag-leave of absence sakaling ipagutos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihag po ito ni Bonoan kasunod ng panawagan ni Bacolod Congressman Aldo Benitez na bilang delikadesa ay dapat mag-leave of absence muna si Bonoan habang isinasagawa ang mga investigasyon at audit sa mga flood control project. Sinabi ni Bonoan na hindi lang naman flood control project ang kanilang hinahawakan at marami pa silang flagship projects na tinututukan. Ibinahagi naman ang kalihim na may susumite na sa Office of the President anumang araw ngayong linggo ang listahan ng mga flood control project na nakumpleto sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Tinukoy anya sa listahan kung ano ang proyekto, saan nakalagay, ano ang status nito at kung sino ang naging kontraktor. Samantala, pagpuna sa performance ng DOT, hindi pamumulitika. Detalye po ihatid ni Grace Mariano. Iginiit ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi pamumulitika ang pagpuna sa mahinang performance ng Department of Tourism sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Cristina Frasco at sa pagsilip sa marketing arm nito na Tourism Promotions Board. Di ni Asidre ang kanilang pagpuna sa trabaho, pananagutan at paggamit ng pondo ng isang ahensya ay bahagi ng kanilang oversight function na hindi dapat ituring na political attack. Ayon kay Asidre, hindi ito tungkol sa mga personalidad, katapatan o pagpanig kaninuman kundi usapin ng serbisyo publiko at pananagutan at kung paano ginagastos ang inilaang pondo sa bawat ahensya para tuparin ang mandato. Dismayado si Asidre na sa halip linawin ni Frasco ang mga issue ay mas pinili pa nitong ituring na pamumulitika ang pagkwestiyon sa performance ng DOT. Paalala ni Asidre, walang ahensya ang dapat makaligtas sa pagsusuri o pagbabantay ng taong bayan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Binalaan ng Department of Health o DOH ang publiko hinggil sa tumataas na kaso ng leptospirosis sa bansa, bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha. Sa inilabas na advisory ng DOH, nakasaad na nakapagtala na ang kagawaran ng mahigit 3,000 kaso ng leptospirosis mula January 1 hanggang July 19 ngayong taon. Mahigit 1,000 dito ay naitala simula June 8 o 1 linggo matapos formal na ideklara ng Pag-asa ang panahon ng tag-ulan. Babala ng DOH, nakamamatay ang leptospirosis kaya dapat agad maghugas ng buong katawan ang sinumang lumusong sa baha at obserbahan ang kanilang sarili para sa mga sintomas, kumonsulta sa mga ospital at uminom lamang ng gamot laban sa leptospirosis batay sa reseta ng doktor. Samantala, Sulu, opisyal na ang kabilang sa Zamboanga Peninsula. Chanel Salazar sa report. Formal nang inilipat ang Sulu sa Region 9 o Zamboanga Peninsula mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao. Ito ay sa bisa ng Executive Order No. 91 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema na muling nagpatibay sa resulta ng plebisito noong 2001. Nakasaad sa naturang desisyon na bumoto ang mga taga-Sulu kontra sa pagsali sa dating Autonomous Region in Muslim, Mindanao
na siyang pinalitan ng BARM. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ng realignment para matiyak ang patuloy na serbisyo publiko sa Sulu. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:52 na umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, sisimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon at major repairs sa Dimasalang Bridge sa Maynila sa August 9. Ayon po sa DPWH North Manila District Engineering Office, kabilang sa isasagawang rehabilitasyon ay ang pagpapatibay sa pundasyon, pagpapalit ng mga concrete girder at full deck replacement. Ang southbound lanes ang unang isasailalim sa rehabilitasyon habang ang northbound lane naman ang bubuksan para sa mga motorista. Inaasang matatapos ang rehabilitasyon sa December 15, 2025. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang maiwasang maipit sa mabigat na trapiko kapag nagsimula na ang rehabilitasyon. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 19 centavos. Nasa 66 pesos and 44 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 85 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 12 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi August 3. 45, 46, 17, 44, 37, at 12. Kung saan walang nanalo ng 297,664,986 pesos and 40 centavos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 29, 43, 37, 10, 25, at 26. Kung saan wala ding nakapag-uwi ng 56,233,268 pesos and 80 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Para sa ating Science and Technology News, DOH at UNICEF naglunsad ang application para sa digitalization ng immunization record sa Pilipinas. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Rosemay. Nag-launch ang Department of Health o DOH sa pakikipagtulungan sa UNICEF Philippines at pagpopondo mula sa gobyerno ng Japan ng isang digital application para makatulong sa pag-track na immunization records ng mga batang Pilipino. Kasunod ng pandemya ng COVID-19, nabatid ng DOH ang pangangailangan para sa mga real-time update at record na nakakatulong sa pagbuo ng mas epektibong solusyon. Dahil dito, ipinakilala nila ang DigiVac noong nakaraang Miyerkules na isang serye ng mga digital application na makakatulong sa pamamahala ng datos ng pagbabakuna. Nagbibigay daan ito sa mga magulang at health center na ma-access ang vaccination record ng bata nang hindi na nangangailangan sumangguni pa sa mga paper-based trail. Sa ilalim ng naturang platform, ang mga grupo ay nagpresenta ng 2 component application na pinangalanang VacTrace na makatutulong sa mga health worker na i-record at makita ang mga immunization record kahit saan, at ang VacCheck na maaari namang makita at i-track ng mga pasyente ang progreso ng vaccinations ng kanilang anak, gayon din ang pagtanda kung kailan dapat ang mga susunod na pagbabakuna. Ang DigiVac ay magkakaroon ng initial deployment sa 13 lokal na pamahalaan sa buong bansa. Una nang ibinahagi ng Health Department na target nilang mabakunahan ng 75% ng mga batang Pilipino sa loob ng 1 taon, alinsunod sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA noong July 28 para sa mabilis at kumpletong pagbabakuna na kabilang sa mga pagpapahusay sa kalusugan. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW 774
Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, nasa 1 milyong kabataan mula sa mahigit 100 bansa sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtipon-tipon sa Tor Vergata sa Rome, Italy para sa prayer vigil na bahagi po ng pagdiriwang ng Jubilee of Youth. Pinangunahan ni Pope Leo XIV ang mga kabataan sa pananalangin, pag-awit, pagbabasa ng Biblia at Eucharistic adoration. Nagkaroon din po ng question and answer session kung saan sinagot ng Santo Papa ang 3 katanungan mula sa mga kabataan. Hinikayat din ni Pope Leo ang mga kabataan na patatagin pa ang kanilang pananampalataya, mag-aral, magtrabaho at magmahal ng nakabatay sa halimbawa ni Jesus. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa, August 4 taong 1984, nagsimula ang 24 na linggong pangunguna sa US album chart ng Purple Rain album ng American singer, songwriter, and actor na si Prince, katuwang ang kanyang backup band na Revolution. Ang naturang 6th studio album ni Prince ay nirelease noong June 25, 1984. Bahagi ng album ang kantang Purple Rain na ginawara ng Recording Industry Association of America o RIAA ng Certified Gold Award at ikinonsidera bilang signature song ni Prince. Pumasok ang kanta sa number 2 spot sa US Billboard Hot 100 at naranggo sa number 18 sa listahan ng Rolling Stone magazine noong 2021 sa 500 Greatest Songs of All Time. Nang pumanaw si Prince noong April 2016, muling pumasok ang kanta sa Billboard Hot 100 at naabot ang top 4 spot. Maliban sa Purple Rain, ilan pa sa mga awiting nakapaloob sa Purple Rain album ang mga kantang When Doves Cry, Let's Go Crazy, Take Me With You at I Would Die For You. Nilabas ang album sa ilalim ng Warner Records bilang soundtrack ng 1984 film na Purple Rain na pinagbidahan din ni Prince at bumenta ng higit 20 milyong kopya sa buong mundo at naging ikapitong best-selling soundtrack album of all time. Balitang kakaiba. Sa atin namang balita ang kakaiba, Google pinagbabayad ng danyos makarang makuha ng hubad ng isang lalaki sa labas ng bahay nito sa Street View ng Google Maps. Ayan, alamin natin na detalye ng balita ang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning mga kanyosek. Isang lalaki sa Argentina ang nanalo sa isinampanyang kaso noong 2017 laban sa isang tech giant na Google. Makaraan siyang makuha ng hubad sa kanyang sariling bakuran at in-upload ito sa Street View ng Google Maps. Ayon sa hindi na pinangalanong lalaki na isang pulis, bagaman hindi kita ang kanyang mukha ay makikita naman ang address ng kanyang bahay, kaya napahiya siya at naging sentro ng katatawanan sa kanilang komunidad. Bunsod nito, nagsampa siya ng kaso laban sa Google sa pag-violate umano nito sa kanyang privacy. Noong nakaraang taon, dinismiss ng lower court ang kaso sa pagsasabing may pagkakamali ang lalaki dahil sa paglalakad nito nakahubad sa kanyang bakuran. Nagaya naman ang apilang biktima at lumabas sa bagong desisyon na nilabag ng Google ang privacy nito, sinira ang kanyang dignidad at hindi sapat ang depensa ng Google na mababa lang ang bakod ng biktima. Bunsod nito, ipinag-utos ng National Civil Appeals Chamber of Buenos Aires sa Google Argentina at Google Incorporated na magbayad ng $12,500, mahigit $722,000 sa lalaki bilang danyos. Alam mo, pero itong Google map na ito, malaki ang tulong, at kaya nga sila may mga tinatawag na binablur nila kasi nakikita talaga. Actually, mayroon na mga patay na nakikita doon pa rin sa mga Google sa Street View. Sa Google Map. Yeah. Pero talagang malaki ang tulong nito. Yun nga lang, dapat talaga naka-blur dahil pag may mga ganon, mahirap. Baka magkaso. Ito na nga, nangyari. Okay. Anyway, mga kanyosik, huwag na lang maghubad pag
kita. Anyway, ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At yan po ang mga maiinit na balita ngayong araw po ng Lunes, August 4, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.